Hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Pwede nyo pong i-search dyan yung mga na-miss out nyo pong episode. And for our announcement, ang atin pong anti-aging soap, makiagaw na po kayo at medyo nag-out of stock po kami dahilan sa dami ho ng umu-order. Pati ho mga elderly, nagre-replenish po ng kanilang anti-aging soap kasi ho pati mga kamay nila at paa nabanat po, no? Hindi na ho mukhang kamay at paa ng may edad. So hindi lang ho ito para sa face, pwede niyo hong gamitin sa buong katawan at nakaka-stretch po siya at nakakabawas po ng wrinkles. Ang atin pong promo extended pa rin po dahilan sa marami pa ho ang nagte-text at nagko-call for extension. So, para ho sa inyo, extended po, but we do not know until when. Depende ho sa demand. So, libre pa rin ho ang check-up, wala pa rin hong bayad, magpalista na ho kayo, makiagaw na po sa slot kasi ho kinokontrol namin ang number of patient per day para ho kalat, para hindi masyadong congested. Nandiyan pa rin ho ang free urine and sugar testing and colon cleansing for your referral. Yung promo package po natin ng detox, blood cleansing, with or without vector scan, malaki ho ang madi-discount ninyo, no? So, kumpara ho, pag bumalik na ho ito sa dating presyo. And if I were you, I will choose the one with vector scan. Ang dami hong benefit ang makukuha ninyo sa vector scan, no? So it catches the body before the onset of diseases. More than 90% ho ang accuracy nito. Makukuha niyo ho agad ang result. And the result is not subjective. So machine ho ang magbabasa. I-explain ko lang po sa inyo. Unlike ang atin pong mga MRI, CT scan, chest x-ray, depende ho sa competence ng nagbabasa. Kaya minsan ho, same plate, idalihin niyo ho sa iba-ibang magbabasa, iba-iba ho ang reading. So yun po ang problema. Pag bago-bago lang ho ang nagbabasa, medyo minsan ho, false negative. Hindi ho nakikita yung mga dapat makita tulad ho ng pneumonia. Ang dami hong nakaka-miss out ng pneumonia sa chest x-ray. So, hindi ho accurate ang chest x-ray. Lalo na ho sa pulmonya. And yung may mga lahi ho ng cancer, lalo na po kayo, kailangan nyo pong magpa-vector scan para ho malaman nyo if kandidato kayo for cancer. Also, yung mga may lahi ng stroke, heart attack. So, makikita na ho kasi natin ahead kung barado ang circulation, and meron ho tayong protocol para dyan, no? Pati ho yung may mga lahi ng diabetes, mauuna ho si vector scan na magsabi sa inyo na ng diabetes. So normal pa ho ang fasting blood sugar ninyo, si vector scan ho magsasabi na sa inyo ng diabetes kasi nase-sense niya na ho sa frequency ng katawan nyo na papunta ho kayong diabetes. So, pati ho sa mga bukol-bukol, no? So, mauuna ho siya. Kasi ho, like, halimbawa, may mayoma yung pasyente, no? So,
Sa ultrasound ho, wala pa. Pero sa vector scan, sasabihin niya na, no matter how small it is, or kidney stone. Sasabihin niya may kidney stone kayo, but wala pa naman ho sa ultrasound. Kasi sa mga ultrasound and other tests, pagka ho yung size is sobrang liit, hindi pa ho napipick up ng machine. While sa vector scan ho, no matter how small it is or tiny it is, pagka ho na-sense niya yung frequency ng kidney stone, ng myoma, bukol, sasabihin niya ho na meron kayo noon. No? Yung high-dose vitamin C po, siya po ang blood cleansing natin na nakapromo. So, nagkakaroon ho ito ng extra benefit tulad ho ng antimicrobial, meaning nakapapatay ho ng lahat ng bacteria, virus, fungus, and even parasite. And nagkakaroon ho siya ng anti-cancer property. No? So, by blasting microscopically cancer cells. Ayun ho, kakainin niya ho yung in-infuse nating high-dose vitamin C because akala niya ho sugar. No? Dahil ang chemical structure ho ng sugar and vitamin C is very, very similar. So, yun ho ang action ng high-dose vitamin C. And ginagamit na rin ho ito even in hospitals and sa US. Sa mga nagkikimo and radiation, makatutulong din ho ito ng malaki and hindi niya ho makokontradict yung action ng anti-cancer ng chemo and radiation, but maa-alleviate niya ho yung symptoms like yung pagkalagas ng buhok, yung nausea, vomiting, yung panghihina, kaka-alleviate po ito sa nagkikimo and radiation. Pwede niyo ho itong i-prepaid na, bayaran na ho para hindi na kayo mapagsarhan ng promo. Wala hong expiration kung kailan niyo gagamitin. And also, this is transferable. No? So, meaning, pwede niyo ho itong ipang regalo. Okay. So, ang pag-uusapan ho natin sa hapong ito ay tungkol po sa osteoporosis. No? Lahat ho ng tao, lahat ho tayo nag-iedad, malalaki, mababae. So, lahat ho tayo ay may tendency mag-osteoporosis. Although, mas marami ho ang nag-osteoporosis sa kababaihan. Pag sinabi ho nating osteoporosis, ito ho ay isang kondisyon ng katawan wherein characterized ho ito by weakened bones. Mahina na ho ang mga buto, making them fragile and more prone to fracture. Minsan nga ho ang unang punta ng pasyente sa ER fracture. Kumbaga hindi niya alam na may osteoporosis siya. At ito ho kasi nangyayari gradually over the years. More common ho ito sa older adults. Several factors na nakaka-contribute sa development ng osteoporosis, siyempre ho, edad. Mas may edad ho, mas yung bone density ay nagdi-decrease, so nagiging buhaghag na ho yung buto, hindi na ho siksik, therefore increasing the risk of osteoporosis. Siyempre ho, sa gender, women are more likely to develop osteoporosis than men, especially after menopause. Kasi ho, pagbagsak na yung estrogen level ng babae. And hormonal changes, yun na nga ho. Pagka-decrease ang estrogen in women and testosterone in men, nakaka-weaken ho yan ng bones. Kaya lang ho, ang kalalakihan, medyo late na po ang andropause nila. Nauuna ho mag-menopause ang babae. Yung mga conditions like hyperthyroidism or hyperparathyroidism can also affect bone density. No? Minsan ho, yung genes o family history konektado rin po. So minsan ho, lahi-lahi din ang osteoporosis. Of course, dietary factors, pagka ho inadequate ang calcium and vitamin D intake, siyempre ho,
nakakahina ho yan ng buto. So kaya ho yung excessive pag-inom ng alak, yung paninigarilyo, and yung excessive caffeine may also contribute. Why? Iniihi nyo ho kasi yung calcium ninyo pag umiinom kayo ng mga caffeinated drinks. Unlike yung natural nyo hong urine, na wala kayong intake ng caffeine, hindi ho sasama ang calcium. So pag mahilig ho sa kape, ayun, mas malamang ho mag-osteoporosis. And also certain medications, yung mga gumagamit ho ng corticosteroid, such as yung mga prednisone, ayan, kapalit ho niyan osteoporosis. Naglilid ho yan sa bone loss. Yung mga iba rin hong cancer treatment, which is nakaka-affect ho ng bone density. Also, medical conditions tulad ho ng rheumatoid arthritis, celiac disease, inflammatory bowel disease, IBS, and certain hormonal disorder can increase the risk of osteoporosis. And of course, yung mga ibang lifestyle factors tulad ho ng wala hong physical or kulang, lack of physical activity or weight-bearing exercises can weaken the bones. Nakakahina ho ng buto pagka wala hong activity. So yung sedentary lifestyle, excessive alcohol consumption, and smoking are also risk factor. Sa body weight ho, people with lower body weight or body mass index mas may higher risk of osteoporosis. Yung mga Caucasian and Asian individuals are much higher ang risk. Although, osteoporosis can affect people of all races. For symptoms, back pain, which is caused by fracture, especially in the spinal vertebrae. Yan ho ay naglilid sa stoop posture or loss of height. Yun po, no? So, pagka ho nag-osteoporosis, lumiliit ho ang tao. Kasi ho, nagkakaroon ng compression fracture in the spine. That can result in gradual loss of height over time. Lumiliit ho kasi nga nagiging buhaghag na ho yung buto. Kumbaga na nasisiksik ho, no? Kasi malambot na yung buto. And bone fractures, siyempre ho, mas prone sa fracture pagka may osteoporosis, particularly ho sa spine, sa hips, and sa wrist. Pag yan ho ang mga nato-trauma, ayun po, no? Kaya minsan magtataka kayo, sasabihin nyo, dati ang height ko 5'4", tapos ngayon nasa 5'3" na lang or 5'2 and a half. Dahilan ho nag-osteoporosis kayo, no? Bone deformities, pagka ho severe ang osteoporosis, it can cause the bones to become yung stoop posture po. Siyempre ho, decrease ang mobility kasi ho, increase ang risk ng fall. Kaya ho medyo mag-iingat. Pag nawawalan ho ng balance, kailangan ho may taga-alalay na po talaga at baka ho matumba ang fracture ho. Ayan ho ang hindi namin kayang gamutin, fracture. No? Kasi ho, hospital setting po talaga ang kailangan yan. Complication, siyempre ho, talagang nangunguna fracture, yung mabalian ho ng buto. Sabi nga natin, particularly sa spine, sa hips, marami ho ang nahi-hip replacement because of osteoporosis, and sa wrist. Siyempre ho, pagka may fracture na, masakit, disability, and loss of independence. Chronic pain. Pagka ho may fracture, tsaka may bone deterioration, siyempre ho, it will cause chronic pain. Particularly ho, in the back, hips, and wrist. Affecting daily activities, of course, and quality of life. And siyempre ho, decrease ang mobility and independence. Spinal deformities, siyempre ho, yung compression fracture in the spine resulting in stoop posture. Yun ho bang parang matutumba? And loss of height and spinal deformities like kyphosis, kuba ho, kyphosis, which can further contribute to pain and disability. Siyempre ho, increase ang risk ng fall, matumba.
pagka ho mahina na ang buto. May mga pasyente ho kaming, alam niyo ho ba, nahihiya silang magtungkod. Pinagagalitan ko nga ho kasi, imaginein mo, nahihiya ka lang makita ka ng iba na may tungkod kasi mukha na raw matanda. Matanda naman na ho talaga. Kesa naman ho, i-risk nyo na maglakad kayo ng walang balanse. Ayaw din ho nila magpahawak kasi nga daw ho, parang para daw baldado. No? So ayaw magtungkod, ayaw magpahawak. Kung matumba nga ho, hindi ho ba? Ipapalit nyo yung ma-fracture kayo dahilan lamang ho sa ayaw nyo makita kayo ng tao na nakatungkod para hong wala sa wisyo, but tanggalin nyo po yung ganun. Huwag nyo iisipin yung sasabihin ng tao. Ang importante ho, hindi ma-harm yung health ninyo. Basta ho wala kayo sa balanse or nasa balanse man kayo, kaya lang ho mahina na ho yung mga buto ninyo, kailangan nyo ho magtungkod at magpahawak at magpaalalay. Kasi ho, pag na-fracture kayo, ay naku po, napakahirap po. Gusto nyo bang ma-hip replacement kayo dahilan lang sa natumba kayo? O yung tuhod nyo nabali, hindi na kayo makatayo? So, wag ho ganun, na-realize ko lang kasi may mga ilang pasyente ho kaming ganun. Pinagtutungkod ko, ayaw hong gamitin yung daladalang tungkod. At nakakahiya daw po makitang nakatungkod. Para ho ma-prevent ang osteoporosis, kailangan ho ma-ensure ang adequate intake ng calcium and vitamin D. Pagka ho, mag-i-intake kayo ng calcium, make sure na ang calcium na iniinom ho ninyo is good ang absorption. Ngayon, pagka ho hindi kasi ganun, nagiging dangerous ho ang intake ng calcium. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo na sa whole food ho ninyo kukunin tulad ng malunggay. Ayan, sasabihin ko na naman yan dahil ang kapupuntahan ho kasi ng calcium ninyo pagka naka-calcium supplement kayo tapos hindi naman ho na-absorb, magiging kidney stone po yan. Magkakabato pa kayo sa kidney and also dadagdag ho yan sa bara sa ugat, atherosclerosis. Vitamin D ho, sunlight. And green leafy vegetable and fortified foods, and kung kinakailangan ho mag-take ng supplements, gawin ho. Basta ang kailangan ho yung madali hong ma-absorb. Regular exercise. So mag-engage ho sa mga weight-bearing exercise. Tsaka low impact ho. Tulad ng walking, jogging, dancing. Pero ho ang dancing, wag na ho yung mga paikot-ikot at baka ho mawala sa balanse. Kailangan ho mag-quit sa smoking. Nakakadagdag ho sa weakening ng bones ang paninigarilyo. Pati ho ang pag-inom ng alak, nakaka-interfere ho yan sa calcium absorption. So hindi lamang ho caffeinated drinks, kung hindi ho yung pag-inom ng alak, nakaka-interfere ho sa absorption ng calcium. Tulad din ho nitong mga omeprazole, basta ho prazole, lansoprazole, omeprazole, proton pump inhibitor, nakaka-impair ho yan ng calcium absorption. So kung osteoporotic ka na, panay pa inom mo ng omeprazole, lalo hong hindi maa-absorb. So, halimbawa, naka-calcium supplement kayo, pero naka-prazole ho kayo for 1 month. Yung isang buwan hong yun, yung intake ninyo ng calcium, hindi ho masyadong maa-absorb. Kasi, kasabay ng calcium supplement ninyo, naka-prazole ho kayo, omeprazole, proton pump. And ayun, yung pala inom ho ng alak, ganun din ho. Mag-i-interfere ho yan sa calcium absorption. Kailangan ho ma-maintain ang healthy weight. Kaya underweight ho or overweight, mai-increase ho ang risk ng osteoporosis. Kailangan din ho ang fall prevention. Tanggalin ho yung mga tripping hazard sa bahay. Mag-install ho ng mga handrails, grab bars. Mag-suot ho ng appropriate footwear, yung hindi ho madulas. And participating in balance and strength exercises. Bone density testing, pwede rin ho,
especially if you have risk factor for osteoporosis. And medication, and actually pwede kayong pumunta sa clinic. May protocol tayo para sa nag-osteoporosis para ma-arrest natin yung further deterioration ng buto ninyo. So kailangan dyan something na magse-cell repair yung mga joints ninyo at lumakas yung buto ninyo. May protocol tayo dyan. Yung mga pasyente namin naka-wheelchair, nakatungkod na lamang po ngayon. At yung mga nakatungkod, lumalakad na ngayon nang wala ng tungkod. So that means na effective yung protocol namin para sa mga mahihina ang buto at nag-osteoporosis. No? So may protocol tayo para mag-cell repair yung katawan. So Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyonan natin ang inyong problemang pangkalusugan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Ako ang inyong kapanalig, Dr. Irene Lim. Pag-uusapan natin ang makabago at natural na pamamaraan tungo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 1029. Good PM, ano po ba ang root cause ng pulmonya at asthma? Salamat po. Ang pulmonya po, so airborne po yan, nahihinga po yan, so bacteria or virus. Ang hika po, pinaka-root cause po niyan, eggs ng parasite. So specifically Ascaris, no? A kind of roundworm. Na-irritate niya po yung alveoli or airway, kaya nag-bronchoconstriction, kaya hindi makahinga ang pasyente. So pag inom ng bronchodilator, bubuka, at steroid, anti-inflammatory, marirelieve ang pasyente. Kaya lang hindi naman na-address yung root cause, which is parasitism. Kaya panghabang buhay, naka-maintenance ang pasyente. So detox and blood cleansing po ang kailangan yan para ma-address ang root cause, para makaalis kayo sa hika. So walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. At everyday bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. And kailangan lamang magpalista kayo ahead. IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan if kayo ay may walking pneumonia. And sabayan nyo na ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And also, yan din kasi ang basic na dapat ginagawa sa ating katawan, no? Pag hindi kasi, we will end up puro band-aid treatment lamang at naka-maintenance lang po habang buhay, no? So, samantalahin nyo po habang extended pa ang promo, magpalista na kayo ng check-up at mag-package na kayo ng ating detox, blood cleansing, and vector scan. And habang ito ay naka-promo package pa, malaki ang diferensya sa original price. So, free pa rin ang check-up, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your
referral, and yung high dose vitamin C ho ang promo nating blood cleansing. Nagkakaroon ho ng antimicrobial and anti-cancer effect. So pwede nyo na po itong i-prepaid, wala hong expiration kung kailan nyo gustong gamitin, and transferable ho ito. So pwede nyo hong ipang regalo. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook, ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, sa programang Usapang Kikiki. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po. Abangang muli